Guys, meron naman tayong bagong sapatos. Nakarami na tayo ngayong taon. But it started December or I think October. Tapos November, December, January, February. Tuloy-tuloy yung pag-acquire natin ng sapatos. Whew. I think I need help, man. Well, anyway, let's get to the shoes. Kaka-deliver lang kanina. Na-check ko na siya, no? Kasi check ko kung may damage at saka kung tama yung size na pinadala. Tara, unbox na natin. Nga pala, yung mga nakapansin at yung fan ng show na to, The Office. Kilala niya na siguro to. White shirt. You know, galing, nasa ano pala siya, separate na shipping box. So, alam niyo naman pag may ganyan, feeling ko meron siya extra care at feeling ko premium yung sapatos na pinadala nila. Tingnan natin kung premium nga naman yung sapatos. So, tinry kong ibalik yung original na pagkaka-package niya, no? Ito. Meron pa siyang bubble wrap and cling wrap. Tingnan natin. Let's go. Ayan. So, naka-cling wrap siya. May bubble wrap sa taas. Just to show you na, yun nga, they took extra care. Packing this shoes. So, let's get to it. You know, alam niyo na siguro yung brand ng sapatos na yan. Ito lang natin ang mabibasan. Yan. Ulit na natin ang mabibasan yan. So yun, wing weight niya, no? Tignan natin anong klaseng wing weight ng sapatos. Wow. Come on. Parang yung mga bagong sapatos ngayon, meron silang similar smell. Amoy cotton candy. Para sa akin, no? Napaka-sweet ng amoy nila. Parang isa lang ang ginagamit nila na type ng glue. I'm not sure, no? Pero mostly kasi halos lahat ng sapatos na nabigyan natin, Chinese brand. May isang nahalo na Nike. And yeah, pare-pareho yung amoy nila. Just a side note. So, yun nga, ito ang Wave 1 Low sa White Hot colorway. Retro na to, no? Originally, na-release yung Wave 1 2012, if I'm not mistaken, or 2013. Lagi ko na lang dyan kung ano yung tama. So, mahigit 10 taon na ang silhouette na to. At ito ang kauna-una ang signature shoes ni Dwyane Wade. Sa noon, lining at ang history lang ng sapatos mga naging sapatos ni Dwyane Wade bago siya nag-join sa lining. Ang pinakaunang brand na nag-sign up siya is yung Converse. Ngilan-ngilan sa mga magandang sapatos niya. Yun nga, yung Converse 1. Ayun yung picture niya. Pagkatapos noon, since parang hindi alam ng Converse kung saan ang direksyon ng mga sapatos ni Dwyane Wade. Nawalan ng gana si Dwyane Wade. At buti na lang, sinalo siya ng Jordan brand. Nakailang sapatos din siya sa Jordan, pero yun nga, yung sales ng mga sapatos niya hindi ganoon kalakas. And eventually, yun nga, nag-sign up na siya sa lining. At gagaya ng Nike and then Jordan, binigyan siya ng sariling brand ng lining, which is ito na, Wave. So, ang sinisimbolize ng colorway nito is yung white hot. Yun yung tema nila o yung tawag nila sa 2006 championship team ng Miami Heat kung saan napanalunan ni Dwyane Wade yung kauna-unahang championship niya sa Miami Heat. So, yun ang history nitong colorway na to, white hot. At unang kita ko sa sapatos na to, kagaya ng sabi ko kanina, premium nga ba ang sapatos na to? And the answer is yes. Napaka-premium pag unang kita mo sa sapatos na to kasi makikita mo kagad yung material.
yung craftsmanship, yung finish ng sapatos, talaga yung mga detalye, wala kang glue stain na makikita, wala kang stitching na alam mo yun, hindi pantay. Napakaganda lang ng pagka-finish ng sapatos. Ito, premium na premium. Tamang-tama lang sa, yung sa kung paano mo itrato ang isang classic silhouette. Diba? Ano pa nga ba? Makikita nyo naman dito, meron siyang mudguard na parang suede material. Hindi ko alam kung pick up siya ng camera. Pero yan. Pati yung quality ng leather na ginamit nila, maganda. At ang napansin ko nung sinukat ko siya, stiff yung materials niya at first. Since classic, kasi ito eh, ang inspiration niya is classic basketball shoes. Kung may mga sinaunang shoes na 80s, 90s, talagang para silang brick pag susukat mo sila. Pero, ang kaibahan nito, since modern shoes na to na inspired lang sa mga old school shoes, ang kaibahan nito is lightweight siya. Tsaka hindi naman ganon ka-stiff pag na-break-in mo na itong sapatos na. Actually, kanina, nung pinaglalakad-lakad ko siya, na-break-in na kagad yung materials niya, hindi na siya ganon ka-stiff, unlike nung unang try mo. Yung unang try ko. Pagkatapos, in-upgrade din nila ang silhouette na to. Yung pinakaunang version nito, hindi siya boom yung kanyang foam, pero ngayon naka full length boom na yung kanyang foam dito sa midsole niya. So, I am expecting na mas bouncy ito, more impact protection, at yun nga. Yung kanyang cushioning, yung malambot siya sa paa pag pinalalaro. So, yan ang aking mga expectations. Pag pinalaro ko na to, hopefully bukas, mapanlaro na natin to, matry na natin siya sa court. At makikita nyo pala yung kanyang traction, yung outsole niya, traction pattern niya, parang DNA yung dating. Yan. Tapos may wheel logo dyan, of course. Carbon fiber, sa kanya siyang plate dito sa gitna. Diba? Talagang, ang naalala ko sa sapatos nito kanina, nung sinusuot ko siya, is yung feeling nung sinuot ko yung New Balance na 550. Yan, nagkaroon tayo ng dalawang sapatos na ganyan. Yan yung picture niya. Yun yung feeling niya. Ang kaibahan lang, yun medyo mabigat yun. Clunky sa paa. Unlike ito, hindi siya ganun ka-clunky. Pwede mo siyang pamporma. Yun yung purpose ko bakit ko binili ito. Parang ang katumbas niya sa Nike is yung Book 1, no? Na pwedeng pang forma, pwedeng pang basketball. Pero I am guessing, since mas maganda ang cushioning nito, matatalo ang Book 1 pagdating sa performance. We'll know. Huh? At i-upload ko rin sa same video yung performance review sa sapatos na to. So for now, yung kanyang on-feet look na.
So guys, yun naman. Performance review naman tayo sa sapatos na to. Tignan nyo yung outsole niya. Madumi lang siya, no? At saka may kaskas na yung mga, ano yan, yung carbon fiber niya. Pero wala kang, ano yan, walang pudpud. Matibay ang kanyang outsole. Yung ginamit na rubber material dyan. At pinalaro ko siya outdoor, indoor. So, tested talaga na matibay yung outsole niya. At makapit yung traction niya. May tunog din yung squeak niya, no? So, above average yung tunog ng squeak niya sa mga mahilig sa may squeak na sapatos. At ano nga ba ang performance na binigay nito nung pinalalaro ko siya? Ang masasabi ko lang is, ito yung talagang true to design. No? Yung design niya kasi is, alam mo yun, hindi yung mga modern shoes ngayon na talagang kung makikita mo naman yung difference. Ayan o. Ito talaga, kumbaga, ito yung modern na sasakyan o kotse na guwapong tignan. Ito naman classic tignan, no? Parang mga classic cars. Yun din ang performance niya, no? Kung i-describe ko siya. Paano ko nasabi yan? Sa mga nakapaglaro na ng basketball gamit ang mga 80s or 90s na sapatos, maintindihan yun. No? Especially 90s na sapatos. Kung saan nakaimbento na ang mga shoe company ng mga mas komportableng materials pagdating sa, lalo-lalo na pagdating dito sa kanilang midsole, yung pampalambot ng sapatos kapag ginagamit mo. Midsole, yung impact protection, meron na. Nag-start na silang mag-enhance ng ganong technology. No? Doon pumapasok ang sapatos na to. Hindi siya nandun sa top na cushioning tsaka comfort. Pero papunta na siya doon. Pero, yun ang best way kung paano ko siya i-describe. Yung kanyang pagka-clunky, hindi mo na magganong mararamdaman kapag pinanlalaro mo na siya. If you're moving around, running up and down. Talagang parang nakapang-basketball shoes na modern. Kasi in-upgrade nila to. I'm not sure how the original setup was nung unang nalabas noong 2012. Kasi pinalitan nila yung midsole nito eh. Naging boom na yung midsole niya. So, mas komportable na siya. In theory, no? Kasi hindi ko pwedeng sabihin yan, based on my personal experience, kasi hindi ko pa nasuot yung 2012 version nito. Pero in theory talagang mas komportable na to. Kasi alam naman natin, yung mga nakakagamit na ng lining, pag boom ang pinag-uusapan, talagang komportable siya. At feel na feel mo yun sa sapatos na to. Yung kanyang lockdown, hindi ka rin mapapahiya. Traction yun na top tier. Ang midsole yung bounce, impact protection, talagang above average siya. No? At not to mention yung forma niya. Diba? Nakakuha ako ng mga ilang-ilang compliments sa sapatos na to na sinuot ko. Sabi nila, ang ganda ng colorway. Ang simple lang, ang forma. Mukhang old school pa yung isa kong nakuha compliment. Mukhang old school, sabi nila gano'n. Mukhang retro. Ganun. So, maganda, no? Maganda ang decision natin na bilhin itong sapatos na to. Even though, yung last video ko, sinabi ko, titigilan ko muna pagbili ng sapatos. Pero, wala eh. Still price kasi, yung nakuha natin to. At parang kasalanan kapag pinalagpas mo yung ganong opportunity. Lalo na kung mahilig ka sa sapatos. So, yun na guys, ang performance review natin dito. Ano pa ba ang... Yung fit niya, no? Medyo snug fit siya. Pero kung hindi mo naman siya gagamitin like casual wear, go to your true size. Kasi pag pinanlaro mo siya, mabibreak in yung materials niya, luluwag na siya sa loob. So, magiging true size mo na talaga siya. Hindi na siya magiging snug fit kasi pinanlaro mo na siya. Pero kung pagka-casual wear mo lang siya, araw-araw or forma, hindi mo mabibreak in yung materials as good as pag pinaglalaro mo siya. So, ang recommendation ko, go true to size kapag ipanlalaro mo siya. At the same time, after laro, pwede mo rin na pang forma. Lalo na kung hindi siya pababayaan yung... kung hindi mo siya madudumihan pag pinalaro mo.
And kung pang casual wear mo lang siya, forma, everyday use, mag half size up ka. So yun na nga guys, naririnig ko na yung aking little dragonessa na papalapit. Mag-outro na ako bago pa siya mang kulit. Salamat sa panonood and until next time. Out.